So I dig and checked the previous annual audit reports of DepEd from 2012 to 2021, the only available reports, and in those years, DepEd was issued a qualified opinion not very positive. Finally, in 2022, unqualified opinion na, COA's highest audit rating, and as just reported in 2023 also. Ano nga ba ang ibig sabihin ng opinion na ito? Sa tuwing ako po ay magsasabi sa kanila na tayo po ay magkaisa, kapag ka po tayo nagdidebate, kailangan pong nakabatay po sa mga tuntunin natin. Ito po kasi ang kailangan para makita po ng ating mga kababayan kung paano po ang paglilingkod sa kanila. Ngunit, nakikita naman po ninyo yung nangyayari sa tuwing ako ay makikipag-usap sa kanila, ay palagi na lamang po nila akong pinagtutulungan. The Department of Education or DepEd under VP Inday Sara Duterte received an unqualified or referred as unmodified clean opinion in 2022 and 2023. For the very first time in 2022. Yes, first time. The Department of Education was issued an unqualified opinion by Commission on Audit on its financial statements under the leadership of VP Inday Sara Duterte. I believe this is one of the major accomplishments of VP Inday. Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, 5,000 pesos. Okay. It's, there's a, hindi... 5,000 pesos. Hindi po akong bangag. Alright, welcome back. Nagbabalik na naman ho tayo mga kabitaan. Kamusta na naman ho ang lahat? Nakapag-kape na ho ba? Busog na ba yung sikmura ho natin dyan? Well, sa mga bagong salta ho, mga bagong nanonood, subscribe na ho kayo at i-share itong mga video na ating ina-upload. At ipindutin niyo na rin po yung notification bell ho dyan, okay? Sa lahat ng mga OFW, mabuhay ho kayo. Mga kababayan ho natin, Luzon, Visayas at Mindanao, kamusta't mabuhay tayong lahat. So kung nakikita nyo po sa larawang ito, mga kabitan, yun po ay isang commissioner ng Commission on Audit, no? Yan si Inday Sara Duterte. Ipapakita ho natin dito mga kabalitaan yung mga kasinungalingan ho na ginawa ng Huwad Committee diyan sa Kongreso sa kanilang mga pagdinig. Una, hindi na nga nila ginalang yung pakiusap ng ating presidente na hinto or huwag ituloy itong impeachment laban kay VP Sara Duterte. Mas lalo na kung hindi ito papakinggan ng Huwad Committee. Yung naging desisyon ho ng COA, Commission on Audit, mga kabalitaan, hindi ho ito napapanood or mapapanood natin sa mainstream media, mga kabalitaan. Dahil malamang baka mapagalitan kasi inilabas itong totoong impormasyon o pikit balikat lang ho sila para masabi ho nila na ay, hindi ho namin napansin yung report na ito. So ipapakita ho natin sa inyo diyan mga kabalitaan itong kabalastugan ho, kawalang hiyaan o kawalang hiya na ginamit o ginawa ng ating mga mambabatas diyan sa Kongreso. Di po ba? Kung naibalita na ho ito sa social media o di kaya sa mainstream media, sigurado ho, hindi na ho matutuloy itong kaso, itong impeachment. Tinatakpan ho nila itong information na ito para hindi malaman ng taong bayan at maipagpatuloy ho nila yung kanilang plano, yung binabalak na patalsikin sa pwesto itong ating Vice Presidente. Pero bago pa ho ang lahat na yan, bago ho natin ipapakita sa inyo, dito muna tayo kay Kong Marcolita. Ito si Kong Marcolita ay talagang makikita nyo, naka-green
for sure, yung mga naka-green sa background niya, yung mga nanunood ho dyan, ay malamang pro Sara Duterte ho yan. Tingnan nyo po, kasama dyan si Isko Moreno, anak ni Lito Atienza, at nagsanib-pwersa na ho yung mga matitibay na mga politiko dyan sa Maynila. Kawawa itong si Chihuahua. Chihuahua. Talagang hindi na ho ito makakaupo si Chihuahua. Basta magtutulungan ho yung mga butante dyan sa Maynila. Anyway, kumpiyansa ho tayo dahil si Yorme bubalik ho. Love na love ho ito ng mga taga Maynila. Itong mga Atienza, love na rin ho ito. Kaya sanib-pwersa. Ngayon, may sinabi ho dito si Kong Marcolita. Kung gaano ho kawalang hiya itong Kongreso, itong mga mambabatas diyan na nagkakaisa ho sa kanilang mga kalukuhan. Pakinggan ho natin ito bago tayo dumako dito ho kay Inday Sara Duterte. At itong mismong commissioner ng Commission on Audit mga kabalitaan. Talagang mapapahiya ho sila. Kaya panoorin niyo po itong video ito hanggang dulo para po ipagbigay alam din natin sa ating mga kababayan na wala pa pong kaalam-alam at hindi pa po nila ito napanood ang impormasyong ito mga kabalitaan. Aming kasamahan sa Kongreso, mga pinagpipitagan, mga higante sa Kongreso, Congressman Lito Atienza, Congressman Amado Pagatsing, na ngayon po ay alam kong babalik muli upang pasiglahin ang paglilingkod sa lungsod ng Maynila. Utang na loob ko rin po ang pag-iimbitang ito sa susunod at babalik na Mayor ng Maynila, ang aking kaibigan Mayor Yorme, at ang kanyang napili na magandang Vice Mayor, anak pala ni Calito, si Atienza, ang susunod na Vice Mayor ng Maynila. Alam po ninyo kung bakit gusto kong makarating sa ganitong mga pagtitipon na masaya, makapuluhan, makahulugan. Sapagkat itong mga huling pangyayari sa Kongreso, ako po'y palaging nalulungkot. Sapagkat sa tuwing ako po ay magsasabi sa kanila na tayo po ay magkaisa, kapag ka po tayo nagdidebate, kailangan pong nakabatay po sa mga tuntunin natin. Ito po kasi ang kailangan para makita po ng ating mga kababayan kung paano po ang paglilingkod sa kanila. Ngunit, nakikita naman po ninyo yung nangyayari sa tuwing ako ay makikipag-usap sa kanila, ay palagi na lamang po nila akong pinagtutulungan. Ginugulo po nila kapatid po yung aking kinakain na hopya ay kanila ba pong inagam sa akin. Wow. Sabi ko, parang hindi na ako masaya sa House of Representatives. Kaya po nagpunta ako rito, magpapatulong ako sa inyo na kung may pagpapatuloy ko pa po ang aking paglilingkod sa ating bayan. Samahan po ninyo ako, ihatid po ninyo ako sa kapilang kapulungan ng ating Kongreso na kung tawagin po ay Senado. 39 years na po pala ang kabaka. Ako po'y nakikiisa sa inyong pagdiriwang. Sana po'y umabot pa ng panibagong 39 years ang kabaka sapagkat ang ganito pong mga organisasyon ang nagpapaunlad po sa isang bansa. Ito po ang tinatawag nilang social enterprise. Ito ang kailangan ng ating ekonomiya. Nagsasarili sa magitan ng inyong sariling pagsisikap, sarili ngunit sama-samang pagsisikap ay mapapaunlad po natin. Una ang inyong lungsod at pagkatapos ay makakatulong din po sa kabuuan ng ating ekonomiya. Narinig ko po kanina si Ka Amado nung sabihin niya, itinatag pala ang kabaka nang walang pera nang gagaling sa pamahalaan. Ito po ang importante. Nakatatayo sa sariling paa. Hindi umaasa sa gobyerno. Ang ibig sabihin, kayo pa po ang magiging
tagapagtulong o katulong ng pamahalaan. Nalaman ko po sa araw na ito ng inyong pagdiriwang, ang dalawang iginagalang ng inyong lungsod ay nagsama sa pagkakaisa. Kahit kailan hindi ko inisip ang isang Amado Bagatsing at Lito Atienza ay magkakaisa. Yan po ay langis at tubig. Alam po ninyo ang importansya na nangyari sa lungsod ng Maynila para ang dalawang lalaking ito ay magkaisa. Kayo po ang panalo sa pagkakaisa ng dalawang taong ito. Ito po ang kailangan ng ating bansa ngayon. Ang House of Representatives, nagpalabas po sila ng manifesto. Ang sabi po nila, tangkilikin natin ang pagkakaisa, ang katapatan at paglilingkod at pagtatanggol sa ating bansa. Pero ang nangyayari, hindi po ganun eh. Nagkakaaway po ng dahil lamang sa politika. Kahit sana mamulitika po tayo, huwag po nating isasakripisyo ang kapalaran at ang kabuhayan ng ating bansa. Kahit na po ang Biblia ay may sinasabi tungkol dyan. Wala po akong nakitang bansa dito sa balat ng lupa na nagkaisa, na nagtagumpay, na na-develop ng walang pagkakaisa. Sa pagkakaisa po nakasalig ang pagsulong at pagunlad ng isang bansa. Ang sabi po sa banal na kasulatan, ang isang kaharian, ang isang bansa o ang isang tahanan hindi mananatili, mawawasak yan kapag walang pagkakaisa. Ano ba po ang sinasabi tungkol sa kabutihan ng pagkakaisa? Ang sabi po, masdan ninyo ang pagkabuti at pagkaligaya ng magkakapatid na tumatahang sama-sama sa pagkakaisa. Napakapalad ng Maynila. Akalain mo itong dalawang taong ito ay nagkaisa alang-alang po sa pagsisilbi sa ating lungsod ng Maynila. Sana po ang ating mga national leaders, ganun din po ang gawin nila. Maging halimbawa ang inyong mga leaders sa Maynila. Pangungunahan po nila at lalong-lalo ng pagbabalik ng isang Mayor Yorme upang ma-unite ang kabuuan ng Maynila. At kayo pong lahat ang makikinabang, kayo pong lahat ang mananalo. Yan po ang gusto kong makita. At pagkatapos na ako po ay maihatid po ninyo sa Senado. Lalo po akong magiging makabuluhan para sa inyo. Titingalain ang Maynila, isang magandang halimbawa ng pagkakaisa. Tutulungan po kayong lahat para ang ating bansa po ay mauwi sa lahat ng pagkakaisa. Makakabuti po sa ating lahat, magiging maulad po ang ating bansa. Salamat po sa pag-imbita niyo sa akin. Hindi ko po makakalimutan ang araw na ito. Isang karangalan, isang pribilehyo. Nakataupang palad ko kayo sa hapong ito. At babalikan ko po ang Maynila sa isang pagkakataon na sana'y isang senador, ganap na senador ng ating bansa. Maraming salamat po. Yun po, narinig na ho natin si Senador Rodante Marcolita. Sarap pakinggan no, pag tinawag mo siyang senador. Parang ano na ako sa congressman kongresista. Wag dyan, wag na natin tawagin kongresista si senador ha. Kasi nakakahiya yung congress ngayon. Kasi tawag ng karamihan sa congress ay tongres. Tongreso. Yung mga daming mga crocs. No? Different sizes ng crocs na size 7, 8, 9, and 10 mga kabalitaan. Chinelas pala. Sandals pala. Okay. So balik ko tayo sa ating paksa mga kabalitaan. Ngayon po, naglabas na ho ng sama ng loob itong si Congressman Marcolita dahil nga po hindi na fruitful yung Kongreso dahil nandiyan na ho
halo-halo na ho yung mga masasamang elemento dyan. Masasamang elemento. Kasi ngayon nagpapagamit nga, nagpapauto nga sila dyan eh. Anyway, si Senador Rodante Marcolita, tulungan ho natin itong makapasok sa Senado dahil karapat-dapat po ito. Unang-una ho, sa kanyang kaalaman, isang abogado, matalino, tapat sa serbisyo at may paninindigan ho mga kabalitaan. Yan po ang kailangan ho nating may pasok sa Senado para tayo yung boses ho natin at samahan na rin ho ng Bisaya Youth Party List, si Greco Bilgeca, para may boses ho tayong mga Bisaya, yung mga taga-Visayas, para may boses din yung lahat ng mga tao sa pamamagitan din ni Congressman Marcolita. Sila ho yung madaling lapitan ho. Iba ho si Senador Marcolita sa mga tungresista diyan sa Kongreso mga kabalitaan. Anyway, tuloy ho tayo. At ngayon naman po, ito yung pinaka-main topic ko natin dahil para at least naman malaman ho ng karamihan na hindi pa po nakakaalam kung ano po ba ang nangyari at anong katotohanan sa ipinalabas ho ng unmodified opinion report ng COA. Dahil hanggang ngayon, hanggang ngayon, hindi pa rin ho ginagalang ng mga tungresista at talagang yung kanilang hiya ay ipinagpatuloy ho nila. Kasi pag hininto nila yung kanilang investigasyon at planong pagsasampa ng kaso laban kay Sara Duterte, talagang mapapahiya ho talaga sila sa taong bayan. Mas lalo na ho silang napahiya dahil nagsalita na ho, tumindig na ho yung Iglesia ni Cristo na sinang-ayunan yung kagustuhang mangyari ng ating Presidente Bongbong Marcos mga kabalitaan. Ang tanong ho dyan, kung ito ay matutuloy, ano ba yung kanilang gagawing remedy para hindi ho sila mahuli-huli kung sino yung mga pumirmang senador? Anyways, kung ito po ay matutuloy at may dala ho ito sa Senado, tandaan nyo po yung mga pagmumukha na naandyan. Tandaan nyo po, sino-sino ho yung mga humaharap sa HUAD committee na yan. Yun po ay kailangan ho nating balasahin at nasa sa atin na ho. Sa party ko po, hindi po ako talaga boboto sa mga taong yun. Hindi ko talaga sila iboboto. Kasi wala akong nakitang katinuan dyan sa mga tungreso na yan eh. Puro abuso sa kanilang kapangyarihan. So lalo na ho itong statement ng Commission on Audit at pinapatunayan na wala talagang ginawang kalukuhan, hindi korap ang ating Vice Presidente at yung mga pera na kanyang nakuha mula ho sa confidential funds ay nailagay ho sa tama sa kanilang proyekto sa Office of the Vice President mga kabalitaan. Lalo na ho sa Department of Education. Kasi nga sinang-ayunan nga ito ni Angara na siya yung ngayong pumalit, no? Sa pwesto bilang Secretary of Education at sabi ni Angara na wala namang problema sa kompleto naman eh. Naitama naman lahat yung mga proyekto at saka yung pera sa paggamit, hindi naman nalustay. So pati ito hindi nila ho pinakinggan ng Kongreso dahil nga po sa kanilang intensyon nga last year pa ho nilang pinaplano ho yan gamit itong Makabayan Block. Ngayon hindi ko na po papahabain pa. Kayo na po ang umintindi at ilagay nyo po sa isipan ninyo kung sino po talaga ang nagsasabi ng katotohanan at sino po yung mga yung nagsinungaling ho at tinaydor. Sino yung nagtraidor sa ating bayan at sa mamamayang Pilipino mga kabalitaan. Dahil 32 million votes ang nakuha ni Sara Duterte. Sa kanilang plano, talagang nililigaw ho tayo nila. So ibig sabihin nun, tinaydor yung 32 million votes tayong mamamayan na bumoto kay Sara Duterte sa HUAD committee na ito mga kabalitaan. Pinatunayan rin ito ng kasalukuyang DepEd Secretary na si Sunny Angara kung saan pinagtibay na bago niya makuha ang nasabing transparency report mula mismo sa Vice Presidente, marami na siyang naririnig na maayos ang naging pamamahala nito maging ang pagbabudget ng ahensya patungkol sa mga gastusin ng iba't ibang departamento ng kagawaran ng edukasyon. Narito pa isa sa mga ebidensyang magpapatunay na mali ang di-umano'y akusasyon ng ilang mga mambabatas kay VP Sara. At sa katunayan, binigyan ito ng COA ng highest audit rating patungkol sa tamang paggastos ng budget ng ahensya ng DepEd nung ito pa ang kalihim ng nasabing ahensya. Ayon mismo sa full post ng Dare to Ask.
The Department of Education or DepEd under VP Inday Sara Duterte received an unqualified or referred as unmodified clean opinion in 2022 and 2023. For the very first time in 2022. Yes, first time. The Department of Education was issued an unqualified opinion by Commission on Audit on its financial statements under the leadership of VP Inday Sara Duterte. I believe this is one of the major accomplishments of VP Inday. Yes, she took over towards the last half of 2022, but the responsibility of financial reports preparation for the whole year is under her leadership. She mentioned this accomplishment during her turnover to Sunny Angara. Hindi ito naibalita sa mainstream media noon, inignored o hindi pinansin. So I dig and check the previous annual audit reports of DepEd from 2012 to 2021, the only available reports, and in those years, DepEd was issued a qualified opinion not very positive. Finally, in 2022, unqualified opinion na, COA's highest audit rating, and as just reported in 2023 also. Ano nga ba ang ibig sabihin ng opinion na ito? An unmodified opinion, also referred to as unqualified opinion, is issued when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. Meanwhile, a modified opinion includes qualified, adverse, and disclaimer of opinion is issued when the auditor concludes that based on the audit evidence obtained, the financial statements as a whole are not free from material misstatement or is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that the financial statements as a whole are free from material misstatement. Ang mga COA audit issues po ay normal ito sa bawat ahensya. These are action items nila. Kung titingnan mo ang report na ito, nakalagay ang observation and recommendations. And this is also being monitored by COA every year kung na-actionan na ba ng agency. Ang problema kasi ng mga mambabatas at biased mainstream media, ginawa nila itong pang-atake kay VP Inday in a malicious way. Una, malicious at may slantang anggulo ang pagbabalita nila. Dapat tayo'y huwag agad maniwala. We should check ourselves mismo. Sila sa Congress marami rin silang audit issues. May millions and billions in amount din. May balita at pagbubusisi ba sa kanila? Wala. Tayo lang as posted already in this page. Sabi ng COA na sa December 1, 2024 pa nila maa-upload sa website nila ang fiscal year 2023 annual audit reports ng lahat ng agencies. Kaya for now, wala tayong access. Pero sila sa Congress, meron kasi pinapatawag nila mismo ang COA sa mga hearings. Unquote. Narito pa ang exclusive video kung saan tila mukhang napahiyang araw ang representative ng ACT Teachers na si Franz Castro matapos sabihin mismo ng Commission on Audit Chairman na si Gabriel Cordoba na kahit ipilit ng ilang mga mambabatas na humingi ng nasabing COA finding reports, tila hindi raw ito ibibigay ng ahensya dahil dapat raw alam ng mga kongresista na mayroong limitasyon ng lahat at hindi dapat ilabas sa publiko lalo't confidential ang nasabing pagre-report ng Commission on Audit. Narito't panoorin ang full video. And meron na Cut muna natin to. So kanina ho narinig natin na may kopya na pala yung Senado at saka yung mababang kapulungan. So kaya pala malakas yung loob ng Senado na hindi ho sila magko-comment patungkol sa kasong iyon at doon na lang pag dumating na sa Senado saka sila magbubutuhan ay siguro ho nakita ho nila na tama ho yung Commission on Audit. So ginawa ho ng Kongreso ay pinagpatuloy ho nila dahil ayaw lang po talaga nila ang pinaka main point ho dyan, ayaw lang talaga nilang mapaya sa taong bayan. Meron na po kaming audit actions on the liquidation report that were submitted by the Office of the Vice President for the CF for calendar year 2022. So, meron na po kayong findings on the report? Yes po, we already have audit actions po and findings on the liquidation report submitted to us by the Office of the Vice President. Okay.
So syempre hindi pwedeng sabihin dito, no? Yung kung ano man yung audit findings, no? Yes. Pwede bang sabihin? Because of the nature po of the Okay. funds which is confidential, so ano po yun, hindi po namin madidisclose. Okay, later na lang. So moving on to another Merang tangali, no? Sinabihan na nga hindi ma-disclose kasi nga, siyempre, COA, policy ho nila yan. So, magot rin itong matandang ulupong na to na, sige, hindi ma-disclose, no? Okay, sige, mamaya na lang. Mamaya papadisclose na naman niya. confidential funds. Noong 2023 po, merong confidential funds din yung DepEd, which is 150 million. So, meron na rin po bang report ito? O na-liquidate na ba itong pondo na to? The DepEd po has already submitted their liquidation report and meron na rin pong audit action ang aming office on this matter po. So of course, pag sinabing audit action, it could be, syempre from the audit observation, it could be disallowance, suspension, or whatever. So dahil ulit sa ito ay confidential fund, hindi pwedeng sabihin ngayon. Yes. Okay. So another one, Madam Chair, ito no, 2023, meron din yung OVP na 500 million confidential funds. So again, it has na-liquidate na ba ito at may findings na rin ang COA? Madam Chair, the Office of the Vice President have already submitted their liquidation reports, liquidation documents, and meron na rin po kaming audit actions on this. Together with the report, meron na yung mga performance, yung kanilang accomplishment report. Together with that po. Yung pong accomplishment report, submitted po yun. Copies of that is also submitted to the Office of the Speaker, to the Office of the Senate President, and also to the Office of the Senate President. Mga kabalitaan, napanood nyo na po itong commissioner na ito ng Commission on Audit na talagang kanyang hindi naman natin ipinagtanggol, sinabi niya lang ho yung katotohanan na wala hong problema ho itong pag-audit nila, no, sa confidential fund ni VP Sara Duterte, mga kabalitaan. So wala na ho tayong masabi dyan, wala na ho tayong makomento dyan. Ang sa atin lang, magpakatotoo sana itong mga tongresistang ito. Hindi magpapadala sa sulsol. Hindi magpapadala sa kumikinang na puting sobre. Christmas gift na kasi, malapit na. Kailangan talagang kung ano yung napagplanuhan, kailangan ituloy para matanggap nila yung Christmas gift. So hintay-hintayin na lang natin yung kahinatnan ng ginawang kalukuhan nito mga tongresista, mga kabalitaan. Payaho sila dito. Totoo, sa totoo lang, talagang payaho sila dito, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan nyo po itong video ito, huwag kalimutan mag-subscribe na at pindutin ang notification bell. Like, comment at i-share nyo na din ang video ito para malaman ng ating mga kababayan na hindi pa po nakapanood sa ating reaction video, mga kabalitaan. Sa muli, ako'y magpapaalam at salamat sa inyo. To God be the glory. Mwah mwah. Chit chit. Peace out.